Yun. So bali magandang hapon po ulit. Ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Realty 2. So meron naman po tayo dito sa Lopez, Quezon na property na pinare-relocate po na 1.5 hectares po ano. And bali dito na po yung area po ng property na 1.5 hectares. So bali po sa may school po. Nilakad po namin dito, papasok dito ay nasa 6 minutes lang po. Pero ito naman po ay meron tayong makukuhang right of way. So sa ngayon pa lang po ay hindi pa nagagawan, gawa ng maputik po ang pinakandaanan. So kagandahan po nito, malapit po tayo sa school ng high school at elementary. So sa baba lang po nitong area ng property na to, meron po tayong kalapit diyan na high school, national high school po ano, saka elementary. So ang kagandahan po dito, meron tayong source ng electricity. Kung mapapansin po ninyo, electricity, at meron din po tayo dito mga kapitbahay sa area ng property na kinakatayo po natin na ito. Yan. So bali dito na po ako nag-start sa pinakang harap na to. Isang diretso na po tayo mula po dito sa mapapansin nating puno ng gimilinang yan. Yan po mga gimilina na yan. Start na po tayo. May boundary naman po tayo dyan. May bako din, may bahay po. So hindi na po siya dala, nasa boundaryhan lang po ito. Ang kagandahan po nitong property na ito, hindi po tayo binaba. So mataas po ang pinakang area ng pagkalupa natin. Dito po sa area na to, napapansin ko napakarami po na fruit berry na mga guyabano, rambutan niya. Kung nyo mapapansin po, napakarami po nitong fruit berry. Nandito na po yung pinakang fruit berry niya, mga guyabano, rambutan. Dito na po sa area na dinadaanan natin ito. So ito po ay ang status po ng pagkalupa nito ay upland. Kaya pag po tayo papunta din sa property to, ang dadaanan po natin ay upland, pero kayang-kaya naman po natin lakarin yung pinakang upland po ano. At kagandahan po ito, maganda po ang klima ng hangin dito, maganda po itong bakasyunan. Pwede po itong pang investment. So sa mga naghahanap po ng investment na property, so pasok na pasok po ito at napakarami po nitong nilalamang produkto. Marami po siyang nyug na kalakasang mamunga, mabababa pa po. So bali ang nyug po nito ay nasa 250 ka po, no? Then marami po siyang hardwood katulad ng mga gimilina, mahogany. So yan, iikutin ko po bali itong loob po ng property na to para mapakita po sa inyo pinakang nilalaman po niya na puro talaga siya fruit berry. So dito po sa taas na ito may bahay po siya dito, pero wala naman pong problema yan. So bali aalis po dito yung nakatira na pag nabili po ito. So atad po nito, ito po ay guyabano, then guyabano po rambutan, santol, fruit bearing langka. Yan po, may fruit bearing langka po dito sa area na to. Napakarami po nitong prutas talaga. Kung inyo mapapansin po, makikita na lang po ninyo this screen. Pwede na po kayong mag-avail dito. Yun, so kagandahan po pala dito, ito po pala meron tayong propose na karsada. Yan, so dito po yung pinakang propose po na karsada niya na po. Mula po dun sa may tulay po dun na tinawira namin. So dito po ay may propose na po dito ng karsada po na barangay road going to Pansol naman po ano. Kaya wala po tayong magiging problema po dito. Meron pong sa manggagaling naman po tayo sa karsada dito mula dito sa property. So baka nasa 300 meters po ang layo natin. Nandito na po yung pinakang karsada niya. Yung pong propose dito po dadaan sa pinakang area po ng ating property. So ang kagandahan po ng property na to, mapapansin po nyo ang nilalaman po ng nyug dito ay talagang malalakas pa po mamunga. Yan, ito po kalakasan pa mamunga. Yan. Yan, so nandito na po tayo. Yan, inikot po natin. Makikita po natin dito yung mga puno po ng rambutan na malaking puno. Ayan po. Napakarami po tanim na itong fruit berry ano. Mga rambutan. Oh. Yan. Kagandahan po nitong property na to. Talagang masasabi po natin siya na talagang maganda po at punong-puno po siya ng produkto. So medyo upland lang po siya. Talagang napakaganda naman po nito property na to. So bali ilalagay ko na lang po sa description ng ating sa baba ng video yung pinakang foldators po natin. So yung pong hindi pa naka-subscribe, paki-like and follow na po ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating laging ina-upload na farm. So ito na po yung pinakang property niya. Mapapansin po ninyo, napakarami po nitong nilalaman pang talagang nyug na produkto na siksikan po. So dito sa area na to, mapapansin po natin meron puno ng avocado. Taga kung sa fruit berry lang po ang ating pagbabasihan dito ay talagang marami po siyang nilalamang fruit berry. So ang mga nyug naman po hindi pa siya kataasan. So mga isang taasan lang po siya, o isang, kung tawagin dito sa Quezon ay isang panduluhan lang po
ay makukuha na po natin yung pinakang produkto po na nilalaman niyang bunga ng niyog. So dito sa area to, mapapansin po natin dito, ito po ay pinyahan. Pinyahan po siya, yung formosang pinya. So napakarami po talaga nito na fruit berry. Saka ang status po ng pagkalupa niya, anhayan lang po din, may semi-overlooking po tayo. Dito naman po sa side na to, so bali nag-rolling po siya, no. Pero hindi naman po siya kataasan yung pinakang rolling part niya. Pero napakaganda pa rin po. So lilinisin lang po natin yung mga pinya-pinyang yan. So dinadamo na po siya sa kadahilanan nga po na nagpaplanuhan na siyang ipagbili. So dito talaga po ang guyabano po dito. May mga daranghita po ako dito napapansin ay talagang napakarami po nitong fruit berry. Yan. Papakita ko na po sa inyo talagang ang guyabano, sobrang dami po. Hindi mapapansin, nandito na po ako sa pinakang overlooking pots. Ano po? Yan, makikita po natin dito yung pinakang produkto po niya. Talagang madami po siya dito. May mga guava, tawag nito kakao. May mga hardwood po na ito na Gimelina. So napakarami po ditong hardwood na Gimelina. Madami po talaga nitong fruit berry. Talagang nasisiyahan po ako na makita po itong part dito. At kagandahan po nito, hindi po tayo tumuhog po talaga siya ng PD road. So going to pansol po kahit medyo pa-upland po ang status ng pagkalupa natin. So napakaganda naman po nito at dito na po mismo dumaan sa atin ang barangay road. Yan naman po ay okay na. Ito na po yung pinakang barangay road. So maputik lang po ngayon, talagang tag-ulan. Kung nyo papasin po, dito na po siya dumaan sa pinakang ating sa property. So meron po ditong mga fruit bearing mga daranghita. So dito po sa area na to, meron po tayo ditong boundary. Mapapansin po natin yung Gimelina na yon. Then mayroon na po tayo ditong kalapit bahay sa property na ito. So dito po yung amuhon daw niya. Tinuturo po sa akin mismo nung nakatira dito sa loob po ng property. Nandito daw po yung pinakang muhon niya. Dito po yung pinakamuhon nito sa boundary dito. Ayun ang muhon. Saan po? Bali, titingnan po natin yung pinakang muhon. Saan po dito? Yung sa nyug na maliit. Nyug na maliit. Nasa tabindaan po ito na po yung ito na po yung pinakang muhon niya. Mayroon na po nating kita po kaagad natin yung pinakang muhon niya, no. Ipapapansin po nyo. Ito na po yung pinakang muhon niya. Yan, PS. Yan po, PS. Bali doon po siya dumiretso. Pag ganun po. Pababa doon po sa may Gimelina na yon. Then dito naman po. Pag ganito rin naman po. Ang tingin po nitong muhon na ito, PS, pag ganito po siya. Tumumbok po siya doon sa may Gimelina gilid na yan. Then ito na po yung pinakang property niya. So makapansin naman po natin yung pinakang property po na pinagbibinta. So napakarami po niyang fruit berry. Dito naman po sa kabila na ito, puro hardwood naman po at mga Gimelina at mahogany. So sa kabila na pong part yan. So ito po maraming fruit bearing to. Marami rin po tayong hardwood dito na mapapansin pwede po nating gamitin pang pabahay. So malalaki na rin po ang mga puno ng Gimelina. So papasilip ko po sa iyo yung mga daranghita po na nilalaman po ng loob po ng property. So ang daranghita po nito, sabi nung ay nasa 60 puno pa daw po ng daranghita ang nilalaman itong property na to. Yan po. Inyo mapapansin po sa part na to, mayroong mga fruit bearing mga saging. So maganda pa mga bunga ng saging ngayon po. Tapos ito po yung part ng daranghitahan niya. So napakaganda po nito sa mga investment po na hinahanap nito. Ito po ay titulado lupa na pinabibinta sa atin na 1.5 hectares. Ano po. So papakita ko rin po sa inyo yung mga hardwood na kahoy po na pwede nating gamitin pampabahay. Yan. Bali siya makikita naman po nyo yung number namin dyan sa taas po ng ating screen na yan. So pwede na po kayong pumuntak dyan. Yan. Nandun po isang muhon, tinuturo po ni nanay. Yung isang muhon po doon, siya na po yung nakatira dito. Yan. Sako pa po ito area na to. So kagandahan po talaga nito. Ang mga nyug po dito ay talaga kalakasan na po mamunga. Kahit mga bata pa yan. Ito po, nadadalhan po ito mga daranghita na ito. So kagandahan po nito talagang ito po ay may overlooking. So napakalapit po nito sa town proper po ng Lopez. So 3 kilometers lang po tayo pag nasa
Jollibee Lopez po tayo. 3 km, sakto lang po tayong 3 kilometro. So ito na po yung pinakang loob po ng kanyang property. Yan na po sinasabi ko sa inyo, mga hardwood na mga Gemelina. So pwede na po natin yung gamitin na pampabahay kung dito po tayo magbabahay. So napaka-relaxing po ng view nito. At napakaganda po ng property na to. Punong-puno po tayo dito talaga ng tawag nito hardwood at fruit berry. Yan, mapapansin po natin. Ang mga area po dito ay Gemelinahan, so Daranghitan, Sagingan, Tordanan po itong part na to. Yan, iniikot ko na po sa inyong screen ang ating video na makita po ninyo yung mga fruit berry po na nilalaman ng property na to. So ipo-pull details na lang po natin to sa description. So bali titingnan ko naman po dito yung part ng Daranghitan na may overlooking. So ito po, dala pa, sinasakupan pa itong pinaka-boundaryhan po natin yung kawayan. Kasi po yung kawayan na yon. So ito na po yung Gemelina. Yan po yung kasama natin, siya po yung nakatira dito. Siya po yung nagtuturo. Yan po yung boundaryhan, ano po? O, sakop yung kawayan na yan. Sakop po yung kawayan, yan may mga Gemelina po. O, sakop. Nasa kabila niya ng badwire. May badwire po pala. So hindi po tayo dito dahil may boundary naman po, may bakod daw po dyan na badwire. Ayan po yung bakod na badwire, oh. Buwan lang ng damo. Yan ditong kawayan na yan. Yan. Ayun na yung tower. Ito na kay Napol, doon po sa kay Mang Nusam. Yan. Ganyan. Madaming mga Gemelina dyan. Mga ilang puno po kayo itong Gemelina? Madami yan. So marami po itong hardwood. Mga Gemelina yan sa amin yan. Lahat po nakabakod yung hardwood na yan. Ayun, nung masakot puro, yan, nung nakabili, yung iba binayaran sa amin. Opo, puro Gemelina po yan. Dito na po Gemelina, sa part na ito. Mahogany. Yan, ito po yung overlooking. Hindi lang tanaw dito yung bayan, ano po, gawa ng sukal lang, pero tanawang. Oo, ng tanaw. Oo. Yan, dito po. Hanggang saan po yan? Bali, ito yung may overlooking po, ano. Sa baba po niyan, na makikita natin area na, dyan na po yung pinakang karsada po. Yan, dito po yung pinakang part ng Daranghitan po niya. Yan. Napakarami po dito talaga na fruit berry na nilalaman po itong property na to. So may mga bunga po mga Daranghita. So video palipas na nga lang po siya sa ngayon, madalang na po yung pinakang bunga niya. So dito po, ito po yung pinakang Daranghitahan niya. Kagandahan po ng property na to ay napakalapit po nito sa barangay Hulang. Na property na to. Malapit po tayo sa school, malapit din po tayo sa bayan, sa town proper po ng Jollibee Lopez. Ano po? Ano, napakaganda po ng pagkalupa nito. So hindi po siya talaga 100% flat. So nag-upland po siya pagdating naman po dito sa taas. So inyo mapapansin po ay talagang flat na po yung pinakang area niya. Yan po yung pinakang reality po ng pagkalupa niya. So ito po ay isang napakagandang spot na mayroon po tayong overlooking. Yan, kung inyo mapapansin po talagang may overlooking tayo. Yan, ito po. Sa pinakantaas na ako. Ito po yung overlooking. Yan, inyo mapapansin po. Yan, may overlooking spot tayo. Napakaganda po ng view dito. So, bali nag-rolling po siya dito sa may part na to. Yan. Yan po yung pinakang overlooking niya. Inyo mapapansin po. So, tanaw din po dito yung pinakang karsada. Yan. Yan po sa baba na yan. Yan po yung bahayan na, nasa taas po tayo ng pinakang part ng property na ito, yung pinakang bundok po niya. Tanaw po dito yung mga rice field po. Yan, kung nyo mapapansin po, tanaw po natin dito yung rice field. So bali masuka lang po ano. Pero tumatagos naman po sa screen ng ating video. So kitang kita naman po dito yung pinakang karsada po. Ayan o. Yung pong karsada. Yan. Yan, karsada po yun, natatanaw natin na yun. Tapos rice field na po yan, bahayan na po yan, baba na yan. Yan po sa area na yan. So ito po yung sinasakupan pa ng ating property. Ito pong rolling na to na Daranghitan po. Pero napakarami pong nilalaman pang produkto ng saging at niyog. Yan. So yun po yung tanaw po ng bayan ng Lopez. Oh. Blurred lang, hindi kita kasi ng ano, yung bayan. Kaya sa ano, natatakloban siya nung ano, nung pinakang pags niya. Ng mga tanim. Opo. Pero try din natin, tingnan. Ayan po, yung bayan ng Lopez yan. Tanaw na tanaw po natin yung kabayanan. Kung yung papansin po. Bali, susum ko lang. Hanggang ibaba nga ba yan? Hanggang dun sa may... Yan. Yan po yung bayan ng Lopez, oh.
dito pa. Kung inyo mapapansin po, yan po yung bayan ng Lopez. Tanaw na tanaw po dito sa ating property. So napakaganda po nito, may overlooking yan. Yan po yung pinakang overlooking nyo. So dito na po tayo, babalik na po ako doon sa pinag-startan ko kanina ng video. So inikot ko lang po ito na 1.5 hectares. So pinakita ko lang po sa inyo yung part na pinakang maganda po niyang spot. Then yung overlooking, saka inikot ko na po yung mga ating buong loob po ng property. So pinakita ko na rin po sa inyo yung mga nilalaman po niya na mga fruit berry. So inuulit ko po sa mga buyer po namin dyan na magtatanong. So hindi po mataas ang part ng property na to. So meron po tayong inikutang maganda pong daan. So dito po ay hindi po siya rolling. So mapapansin naman po nyo, iniikot ko na. Punong-puno po siya talaga ng produkto. Yan. Marami po siyang nilalamang mga fruit bearing saging. Then mga hardwood na Gemelina. So daan puno po itong Gemelina na ito. Sa description na lang po natin ito ilalagay. Ang kagandahan po dito talagang itong part ng property na to, meron po siyang overlooking. So tanaw po natin yung bayan po ng Lopez. Yung diversion road po, tanaw din po dito. Karsada po na provincial road, tanaw din po dito. So dito po sa kinakatayon kong ito, lahat po dito ay natatanaw natin paikot. Tanaw din po natin dito ang bayan po ng Hundagwa. So dito talaga po ay napakagandang spot sa lugar na to. Sa mga buyer po namin dyan na gusto pong i-avail tong property na to, inquire na po kayo. PM na po kayo sa makikita po ninyong contact number sa taas. Ang WhatsApp and Viper po ay naka-ready po lagi. Lagi pong nag-aabang ng mga inquiries po yan na nagpo-contact sa amin. So ito pong property to, panalong-panalo po tayo dito. At napakadami po nitong produkto na nilalaman. So hindi po tayo malulugi dito pag inibil natin to. So sa mga saging pa lang po at mga fruit berry nito, yung daranghita, so kagandahan po nito nung pong nakaraang buwan lang daw po nakalakasan nito mamunga. So lipas na po ngayon na harvest na nila, na pagbinta na. Nakagandahan po dito mayroon tayong mga gamit na mga pampabahay na good lumber. Yan. Kagandahan pa po nitong property na to, meron po tayo ditong dadaanan ng ating barangay road, papunta naman po ng barangay hall ng barangay Pansol po. Labas naman po tayo sa Quirino Highway na yung bubutasin po dito na barangay road. So ito naman po ay proposal na po yan. So may budget na rin po yan. Sa kadahilanan lang po ngayon, hindi po siya nasisimulan pa. Gawa na nga talagang nag-iinulan po dito. So makatapos lang po itong hawari kong election. So ito po ay sisimulan na uli. Yan na po yun, oh. Taas na yan. Yan na po yung pinakang barangay road po. Kaya masasabi po natin na napakaganda po talaga ng pisto ng pagkalupa nito. So panalo-panalo po tayo dito sa mga buyer po namin dyan na gustong ganitong property. So ano pang hinihintay nyo? Mag-inquire na po kayo habang ang property ito ay mura pa. At napakarami po talaga nitong produkto. So kahit po siya hindi 100% flat, sulit naman po ang nilalaman talaga ng property ito. Talagang dito po ay panalong-panalo tayo. Yan. Sa mga buyer po namin dyan, lagi pong nakaabang ng aking video. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching.